And start recording. Magandang hapon mga kalapida. Welcome muli sa isa na naman reaction video na gagawin natin ngayon. So reaction, criticism. Bakit? Ito na naman po tayo. Okay. So hiram muli tayo ng video kay Shobaldi at saka kay Kayu. Kasi maganda yung ano ni Kayu eh. Maganda yung deliver niya dun sa sa mga vlogs niya. So simulan na natin to. Mainit eh. Tama ba kung palayasin nasa Pilipinas lahat ng mga Chinese? So yun yung title ng video na papanoorin natin kay Shobaldi. Tapos yung video na nire-reactan niya is galing kay PH Files. So etong ginagawa nating reaction video, wala namang masama dito. Issue naman to, hindi tao. Dahil unang-una, nagpapa-comment naman siya. Kaya lang, syempre, gusto natin makapaggawa ng video content para at least mas ihayag natin yung, yung nasa loob natin, diba? Kaysa sa comment section lang. Okay? So, pakinggan natin to mga kalapida. Tapos, comment din kayo. Like nyo rin yung page natin, yung mga page nila. Kay Kayu, kay Shobaldi, tsaka kay PH Files TV. Tapos, mag-like na rin kayo. Okay? So, pakinggan natin tong video ni Shobaldi. Sa wakas, mga Chinese aalis na sa Pilipinas. Yan ang title mga tol. Nakakagulat to. Sa wakas, mga Chinese aalis na sa Pilipinas. Yan ang title mga tol ng panonoorin natin ngayon. Yun yung title ng papanoorin natin. Siguro yun yung kay PH Files, diba? Kasi hindi naman natin nakita dito eh. Pero yung title ni Shobaldi, tama ba kung palayasin na sa Pilipinas lahat ng mga Chinese? Title pa lang no? Nakakatuwa lang. Okay, tuloy. Nakakagulat to. Sa wakas, mga Chinese aalis na sa Pilipinas. Yan ang title mga tol ng panonoorin natin ngayon mula rito sa channel ni PH Files TV. Yan mga kapatid, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito mga tol at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre huwag mo rin po sana kalimutan mag-subscribe. Alright, so mga Lodi, gusto nyo bang pala kapatid ang kanilang pag-alis? kung kayo ang Alright, so wag na natin patagalin to. Alamin na natin mga kapatid ang kanilang pag-alis. Kung kayo ang tatanungin, mga Lodi, gusto nyo bang palayasin ang mga incheck sa Pilipinas? Comment mo naman sa ibaba ang pinaka nakakagigil mong opinion. Kalokohan yan unang-una. Hindi, malabo yan. Diba? Unang-una pag ginawa natin yan, tapos na. Burning the bridges na naman. Diba? Yung parang nangyayari sa Kuwait ngayon. Pero kung China pa, parang ano na natin yan eh. Diba may mga feel Chinese na, may mga kaibigan na tayo ng mga incheck dito sa Pilipinas. Tapos ganyan, palalayasin sa Pilipinas. Sino na naman may pakana niyan? Pakinggan nga natin. Sa mga Chinese. Ito mga kapatid, no? Tulad ng Pilipino mga tol, may mga salbahe, may mga mapanlamang, may mga mabubuting tao rin naman mga tol, no? Kung ikaw ay Pilipino, alam na alam mo rin yan sa sarili mo. So ganun din mga tol, no? Sana naisip ni Rafi Tulfo yan bago siya nagbitaw sa Kuwait ng deployment ban, 'di ba? Sana naisip ni Rafi Tulfo yung sinasabi ni Shobaldi. Tuloy. Hindi naman natin inaano yung lahi nila, 'di ba? Chinese, lahi nila. Tayo hindi, pero yung si Senador Rafi Tulfo, sobra-sobra na yung ginagawa niyang pagiging racist kung hindi sa Kuwait, sa China. 'Di ba? Racism yung ginagawa niya, pakinggan niyo yung mga hearing niya. 'Di ba? Pagbibintangan niya yung China na banta sa ating defense. 'Di ba? Parang sa ating seguridad, banta yung China. May mag-i-spy or may mag-hack. 'Di ba? Ano yung kapraningan na? Tuloy. Ano nila yan kasarinlan nila mga tol. May mga mabubuti dyan, may mga nakakatulong sa kapwa.
At meron din naman talagang pansariling interest din yung kanilang layunin, mga tol. Hindi yan na iba sa ibang mga lahi pa, mga tol, no? So, wag naman natin sana lahatin, no, mga tol, no? Pag sinabi kasing mga Chinese, pare-pareho na silang ganun. So, hindi naman, no? Hindi ako Kung papakinggan niyo yung yung video ni Rafi Tulfo sa Senado, mga inchik, 'di ba? Nilalahat na niya. Gine-generalize. So, paano natin yan? Paano nyo pagtatanggol yan? Or paano nyo bibigyan ng ng lusot? Di ba? Ganon din ang ginawa niya sa Kuwait. Nilahat niya yung mga Kuwaiti. Di ba? Sampal sa Kuwaiti yung ginawa niya. May ebidensya tayo, lalabas natin mamaya. Tuloy natin. Na tuluyan silang palayasin, mga kapatid. Palayasin sila dito sa Pilipinas, mga tol. Kahit papaano, mga tol, ang mga negosyanteng Chinese, mga tol, yung mga negosyo din naman nila ay malaki rin naman ang naiambag, no, sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Yun nga tama ka doon. Kaya lang, ang problema, ba't ginaganon ni Rapi Tulfo? Diba? Tuloy. Nila rito, mga tol, panahon pa ng mga Kastila o baka nauna pa nga sila sa atin. Ikaw, ano yung nakakagigil mo daw na opinion? No, comment mo sa baba. Kung gusto Wala, yung mga kaibigan ko in-check mababait. Yun lang na yung masasabi ko. Tuloy. bang palayasin na lang sila dito dahil sa pakikialam nila sa ating bansa. Kung ako ang tatanungin ay ayoko silang palayasin, lalo na pag walang kutos kada isa. Hindi, joke lang. Saan ba kasi galing saan ba kasi galing yung palalayasin, 'di ba? Gusto natin malaman yung mga ganyan title Saan nang galing yung palalayasin? Yung mga in-check dito sa Pilipinas. O gumagawa na lang tayo ng title para ma-sensationalize yung mga video natin, parang clickbait. 'Di ba? Kailangan may mayroon yang backup na kung saan mo nakuha kung bakit palalayasin sa Pilipinas yung mga Chinese, 'di ba? Kaya nga mag-ingat-ingat tayo minsan sa mga binibitawan natin, lalo na sa mga video natin. 'Di ba? Tuloy. Ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito ay si Idol Rafi na nagalit dahil sa Ayan, yung idol yung pakialamero. ng mga komunistang in-check. Kaya naman umapoy ang marinding galit ni Asa na yung Kuwait? Hindi ka na nag-explain. Ha? Rafi Tulfo, hindi ka na nag-explain. Pakisagot nga yung mga tanong sa Kuwait. Anong sinabi? Wag pinatahimik na lang siya ng mga kapatid niya para wag na magsalita sa issue ng Kuwait. Pagkatapos mong mag-demand ng total ban, eto ka na naman sa iba naman sa ibang bansa. To the highest level na yung RTIA pagdating ng Senado. Ngayon, worldwide na kinakalaban mo. Eto magdudulot ng gera sa atin, mga kalapida, mga kababae. Ito magdudulot ng gera sa atin sa ginagawa niya. Tapos nagda-damage control yung pangulo natin. Anak ng teteng. Hindi pwedeng matapang lang. Hindi pwedeng maboka lang. Hindi pwedeng magalit lang. Anong kailangan dyan? Resolution. Anak ng teteng. Yung trabaho mo, hindi mo ginagawa na maayos. Na nagalit dahil sa pakikialam ng mga komunistang in-check. Kaya naman umapoy ang matinding galit ni Boss Rafi Tulfo. Boss mo pala yan. Magkano pinapasahod sa'yo ng boss mo? Magkano kaya sahod dito kay Rafi Tulfo? Tuloy. Bago ka pa lang sa channel na ito at wala kang magawa sa buhay ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe. Pag wala na kayong magawa sa buhay, subscribe daw kayo. Naninindigan si Senator Rafi Tulfo para sa mga manggagawang Filipino mag-subscribe. Naninindigan si Senator Rafi Tulfo para sa mga manggagawang Filipino sa Taiwan sa gitna ng umano'y pambubuli ni Chinese ambassador. Ano daw? Rafi Tulfo, inaanyayahan muna kitang mag-subscribe. Naninindigan si Senator Rafi Tulfo. Nanggigigil o nanginginig sa gigil? Parang ganun, no? Para sa mga manggagawang Filipino mag-subscribe. Naninindigan si Senator Rafi Tulfo para sa mga manggagawang Filipino sa Taiwan sa gitna ng umano'y pambubuli ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Bakit sinabing pambubuli? Binatikos ni Tulfo ang Chinese envoy dahil sa pagbabanta nito sa seguridad sa trabaho ng mga manggagawang Pilipino sa Taiwan. Paano kung ano-ano pinagsasabi mo sa Senado? Eto ka na naman.
Eto ka na naman, Rapi Tulfo. Papahamak mo na naman yung bansa natin. Naniniwala kayo dito? Diyos ko. Pinapahamak na niyo yung Pilipinas. Sana makita nyo, maintindihan nyo yan. Hindi tututulan ng Pilipinas ang kalayaan ng Taiwan. Para bang ganito? Hoy Pinas, pag kayo nakialam sa Taiwan issue, yari sa amin ang mga kababayan nyo sa Taiwan ha. Parang ganun. Anyway, sa isang pahayag, tinawag ng broadcaster na naging politiko na si Xilian na bully na hindi kontento sa panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Sinabi ng ambasador na nakabitin ngayon ang mga inosenteng OFW na parabang tinatakot para pilitin ang ating bansa na pumanig sa Beijing sa alitan nito sa Taiwan. O ayan, di ba? Hostage na naman tayo. Ngayon, yung mga nasa Kuwait, naipit. Total deployment ban. Di ba? Saan nagsimula yan? Doon sa hearing sa kuryente? Kung ano-ano na naman yung pinagsasabi niya sa mga incheck. Tapos ngayon, yung mga incheck nagre-retaliate na naman sa ganyan. Di ba? Ano ba, Rafi Tulfo? Gusto mo talaga ng gera? Sa tingin mo, may makikinig sa'yo mga sundalo tsaka kapulisan, lahat pinagsisiraan mo? Sabi ni Sen Tulfo na si Chinese ambassador. Mali siya dyan. Mas magandang wala tayong panigan. Oo, nandoon ng mga OFW natin. So kung sakasakali naman magkapukpukan sila doon at magkaputukan sila doon, ang tanging gagawin lang ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi magpadala ng mga sundalo, hindi magpadala ng mga armas. Ang gagawin nila is ililikas. Ganon din ang gagawin ng Amerika at yung sinasabi niyong kaalyado ng Pilipinas na mga bansa pag tayo ginera ng China. Hindi rin naman tayo tutulungan or magpapadala sila ng sundalo dito. Tutulungan lang tayo sa armas. Pero bago tayo matulungan sa armas, napulbos na tayo. 'Di ba? Huwag tayo masyadong pakampante sa mga tulong na yan. Hindi nyo ba Diyos ko, paulit-ulit na lang, hindi nyo ba nakikita sa Ukraine kung anong ginagawa ng Amerika? Sinusuplayan ng yung mga sinasabi nilang kaalyado. Ba't nakikipagpatayan ba sa Russia? Hindi sila pwedeng kumilos dun. Bakit? Putang ina, magkaka-World War III. Magkakampihan na yan. Hindi ba kayo nag-iisip? Na kahit sinong sumuporta sa atin, na bansa, once na may nagpadala ng sundalo na dito yan at nagkagulo, simula na yan na yung mitya. Yung mga superpower na bansa na malalaki na yan, magkakakampi na yan. Magkakampihan din yan. Bakit? May nagkampihan eh. Isip-isip. Yung mga OFW doon. Kasi napakaliit na isla lang yan. Wala na silang ibang pupuntahan. Yung Taiwan, napakaliit na isla lang yan. Ang gagawin dyan ng Pilipinas is itatawid sila. Kumbaga, ililigas sila. Hindi para makisali. Itong mga to kasi, yung kukulit no? To the Philippines, maliban na lang kung ang gagawin ng bansa nila. Praningin nyo kasi yung China. Ginagawa nyo kasi pinapraning nyo yung China. Ayan tuloy, diba? Gumagante. Anong susunod na gagawin ng China? Pagka yung mga pinagsasabi ni Rafi Tulfo nakarating uli sa mga incheck. Ano pang pwedeng gawin ng China? May mga ambassador dito no? Hindi ba nila nalalaman yung mga sinasabi ni Rafi Tulfo sa China? Diba? Nitong ambassador na to, maliban na lang ang gagawin nila is pasabugan ng Pilipinas dahil nga nandito mga base ng militar ng Amerika. Kapag ginawa nila yon, parang sinabi na yun yung hindi nila naiintindihan kung bakit nagkakapwestuhan dyan Hindi talaga nila maintindihan. O buksan nyo yung isip nyo. Di ba? Kung bakit yung Russia ayaw mapwestuhan, kung bakit ginawa ng Russia yun sa Ukraine. Kasi ayaw nilang mapwestuhan ng NATO o ng Amerika yung Ukraine kasi magiging banta sa seguridad ng Russia yon. So, ganun din yung China. 'Di ba? Kaya ginaganon nila yung Taiwan. At ngayon, nagbabase sa Pilipinas yung mga Amerikano, poprotektahan din nila yung panig nila. 'Di ba? Kasi banta rin sa seguridad ng China yan Mapapalibutan sila
Di ba? May mga tactic kaya mga yan. Hindi yan basta ano lang tayo. Gusto lang mambuli ng China. Okay naman yung relasyon natin kahit sabihin mong ang issue nasa West Philippine Sea, di ba? Pero hindi naman tayo sinasalakay dito. Matakot kayo pag sinalakay na tayo dito niyan. Tapos ngayon may title pa na palalayasin. Saan galing yung palalayasin na yan? Di ba? Tuloy. O sige, sama na kayo, sali na kayo. Ganon ang ginawa nila pag ginawa nila yun mga tol. Xilian ay nagbitaw ng mga salitang lantarang minamaliit ang mga Pilipino nang dahil sa away ng China at Taiwan. Ginamit niya sa kanyang pambubuli ang inosente nating mga OFWs. Ganun talaga. Si Rapi Tulfo nagsalita na naman na hindi magaganda. Di ba? Pagka nagsalita ka na naman na hindi magaganda sa ibang bansa, mag-expect ka ng hindi rin maganda na balik sa'yo. Sa Taiwan para utusan tayong gawin ng mga kagustuhan nila. Iba nakakabad trip. Sabi pa ng senador sa Incheck na Ambassador Namongi to Chinese Ambassador Wang Xilian, this is not acceptable and we will never bow. Lahat naman hindi acceptable sa'yo, Rapi Tulfo Diba? Kaya ka nga nag-total deployment ban sa Kuwait. Hindi ba kayo, hindi nyo ba nahalata yan? Shobaldi, tsaka sino tong na to, yung kinukuha ng video. Hindi nyo ba nahalata yung ginagawa ni Rafi Tulfo sa atin? Pinapahamak na yung bayan natin? Ano pa rin kayo? Ang tawag dito, talagang bow pa rin kayo o bilib na bilib? Diyos ko. Pagkatapos ngayon niya, RTIA o RTMIA na. Rapi Tulfo missing in action. Yung nangyari sa Kuwait. Hindi na siya magsalita doon. Hindi man lang niya kumustahin. Nanahimik siya. Sinong gumagawa ng damage control? Yung pangulo na. Mamaya pakinggan nyo. Down to this kind of bullying. Nag-ano kayo dito sa mga West Philippine Sea, gera-gera, dapat nga hindi nyo anuhin niya kasi unang-una ayaw naman natin na magkagera, di ba? Pero nagiging nangyari na sensationalize Parang nagkakaroon ng hamunan na dito Parang pinapakita na natin na kaya natin talaga no? Kaya sa mga kababayan natin sa Taiwan, huwag po kayong mabahala. Hindi po namin kayo pababayaan. Sabi ba naman kasi ng mga inject na ito, kamakailan, sinabi ni Huang na pinayuhan ng China ang Pilipinas na tutulan ng kalayaan ng Taiwan kung tunay itong nagmamalasakit sa mahigit 150,000 OFWs sa Taiwan. Hostage yarn, kalaunan ay nilino ng diba? Iniipit kayo ngayon dyan dahil sa grandstanding ng idol nyo. Yun nga kasi ang pahayag niya Kaya ang minamatweet niya doon ay na-misquote daw siya. No, yun ang minamatweet niya. Pero yun yung kasi pagkakasabi niya, tutulan ninyo yung nilalaban ng Taiwan kung talaga nag-aalala kayo o kaya may concern kayo sa mga 150k ba na OFW dyan. Diba? Na tila baga nakakalimutan nila na napakarami rin nilang mga kababayan dito. Diba? Ay nako. Sige, maraming kababayan. Sino? Yung mga anak ni Henry C? Yung anak ni Lucio na dinimanda ni Rafi Tulfo. Ano nangyari? Yung sa katulong, yung sa hotdog. Ano nangyari? Dahil lang sa akala niya, kaya niyang banggain si Lucio Tan. Asan na? Wala. Sinong masa cyber libel ngayon? Yung katulong. Balik nung anak ni Lucio Tan kay dun sa katulong. Mas matindi yung kulong ng katulong. Tangina, hindi kasi nag-iisip. Hindi nag-iisip yung idol nyo. Basta lang makita ng tao na matapang. Bahada ng China sa Maynila na ang mga pahayag ni Huang ay isa lamang biro. Biro? Pero gayon pa man, tumanggi si Tulfo na umatras. Giniit na walang karapatan ng China na diktahan ng mga aksyon ng Pilipinas. Ikaw nga, panedikta mo sa lahat ng agency ng ng gobyerno Anong ginagawa mo? Pinapakita mong weak leader si Marcos? Ikaw na susunod? Mamaya mapapahiya to si Rafi Tulfo. Hintayin natin yung video. Tuloy. Lalo na pagdating sa kapakanan ng mga OFW. At ito ay opinion ko lang mga lodi. Magbibigay lang ako ng kaunting opinion. Talagang mag-aapoy sa galit si Senador Tulfo lalo na't mga OFW pa yung dinadamay ng mga incheck na ito.
OFW, hawak niya yung DMW. Ha? Panagutin niyo muna siya sa Kuwait bago siya magkaroon na naman ng ganitong kayabangan. Panagutin niyo muna siya sa Kuwait bago siya umaksyon dito uli nang wala na namang walang kakwenta-kwentang mga pinagsasabi. At kaparanoidan, may mga remote, tangina. Tapos, anuhin niya yung mga in-check, ire-racist niya. Nak ng teteng. Para bang sinasabi nila na subukan yung makialam sa away, uubusin namin ang mga kapwa nyo sa Taiwan. Diba? Parang ganun na ganun ang dating. Nananawagan din siya Ano to, nahawa na kay Rapi Tulfo na paranoid na. Issue hindi tao envoy na harapin ang kanilang mga isyu sa Taiwan at Philippines-United States Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. O diba? Mantakin mong sabihin ba namang huwag sasang-ayon sa kalayaang ipinakahayag ng Taiwan para hindi malagay sa alanganin ang mga OFW natin sa Taiwan. Yan totoo naman kasi ang gobyerno natin mga tol, wala namang pakialam di ba? Parang hindi rin sila kasi nakikinig sa sinasabi at paulit-ulit na sinasabi ng gobyerno natin. Labas na yan sa interes ng Pilipinas. Ang sa atin is yung ginagawa nilang pangaangkin sa teritoryo natin dito sa West Philippine Sea. Ayaw kasing gawing topic din itong ambassador na to no? Hindi, kasi yun din lang nakikita nyo, yung topic sa West Philippine Sea. Hindi nyo nakita yung topic ko anong ginagawa ni Rapi Tulfo sa Senado tungkol sa energy. Na gusto niyang tanggalan ng share yung mga in-check. Diba? At kung ano-ano na pinagsasabi niya, yun din ang hindi nyo nakikita. Ang habol ng Pilipinas. Kaya ganyan din yan mga in-check ngayon. May issue na kayo sa Kuwait Saan naipit? Sa OFW. Sige, ipitin uli natin sila sa OFW naman, 'di ba? Sabi ko sa'yo, maraming paraan para gipitin tayo ng in-check. Tapos tayo, sinong papalisin mo dito? SM? Mga Lusyatan? Yung mga may hawak ng malalaking kumpanya, paalisin mo dito? O di tanggal maraming trabaho. Sino may ipit na naman? Rapi Tulfo! Sino naman may ipit? Mga kawawang Pilipino na naman. Dahil lang sa kakayabangan. May ipit na naman yung mga Pilipino, Rapi Tulfo. Diba? At ang concern ng Pilipinas is yung patuloy nilang inaangkin na teritoryo ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, mga island, di ba? Yan ganyan na yan, makukuha yan. Alam kong kaya ni BBM yan sa diplomasya. Di ba? Normal yan, nagpapalakas tayo. Pero wag niyong sabihin na panlaban na natin yan sa China. Dahil hindi mangyayari yan. Hindi makikipagsunugan ng tulay ang Pangulo sa ibang bansa. Kung makukuha sa diplomasya. Ngayon, ang ginawa ni Rafi Tulfo, nakialam mo sa Kuwait, 'di ba? Dead end tayo doon. Mag-aantay tayo ngayon. Sinong gumagawa ng solusyon? Gobyerno ni PBBM. Hindi naman si Rafi Tulfo. Pero ngayon, andyan na naman siya sa China naman. Tapos anong sunod? Ukraine? Putang ina. Anong utak meron yan? Patuloy nilang inaangkin Oo, may mga tayo doon, may mga OFW tayo sa Taiwan. So yun lang din ang concern natin. Bakit natin pakikialaman yung Taiwan Island anong mapapala natin doon, 'di ba? Problema na nila yun Hindi tayo nakingialam doon So itong kasi mga inchik na to, tamang hinala din 'di ba? No? Yung Si Rapi Tulfo ang tamang hinala nung sinabi niya na may mga merong pwedeng mga spy or security threat sa ating seguridad, 'di ba? May threat sa ating security ganon. So si Rafi Tulfo ang paranoid. Paranoid din siya noon sa Kuwait. 'Di ba? Siguro nagpakita siya ng paranoia. So ginagantihan siya ng paranoia. Ewan ko kung anong pakay nila doon, di ba? May pakay ata sila sa Taiwan. Malamang yun. Siguro yung chip, yung microchip na doon lang ginagawa kasi ginagamit yun sa mga militar, di ba? Sa mga yung technology noon. Siguro yun ang pakay talaga ng Amerika kasi kapag napasa kamay ng mga Chinese yun, talaga maghahari sila sa buong mundo, di ba? So yun ang Yun ba nakikita nyo maghahari sa buong mundo yung China?
Hindi nyo nakikita ginagawa ng Amerika, sila yung gusto nila maghari. Baligtad ata, no? Baligtad ata. Parang may mali doon. Pinipigilan ng Amerika. Pero tayo, 'di ba natin pakikialaman 'yun, di naman natin ano 'yun. Malamang ililigas lang talaga natin yung mga OFW natin sa Taiwan. Pero once na nagpalipad ng rocket o ng kung ano mga missile itong mga Chekwa at binagsakan ng Pilipinas, 'di ba? Wala nang kwenta yung sinasabi nilang huwag kayong mangingilam ha. Wala nang kwenta yung sinasabi nilang huwag kayong susuporta sa sa Taiwan ha. Kasi sila na mismo nag-invite sa Pilipinas. Nagkaroon na sila ng 2. So kung bobombahin pa nila yung military base ng Amerika sa Japan, nag-invite na sila ng 3. 'Di ba? So problema na rin nila 'yon, mga tol, yung ginagawa nila. Dapat sabihin niya ng Chinese ambassador doon sa president nila eh. Doon siya magsalita eh. O master, sabi mo master. Chinese ambassador, sabi mo master. Nagiging parang idol na, no? Tuloy nga, forward nga natin. Bansa na hindi natin sila kaya. Isa pa, siguro yun sa mga dahilan, kaibigan, kaya kung bakit ang China ay panay ang bully sa atin. Sabihin mo rin sa kanya, master, ilang daang taon na nakalipas, kinupkup ng bansang Pilipinas sa mga kababayan natin. Ha? Sabihin mo sa kanya, yung pinakamatandang Chinatown nandirito sa Pilipinas, ang dami nyo rin ditong kalahi na tinatanggap naman ng maayos. Yung iba dito na nakapag-asawa, di ba? Kaya nga wala naman ako nakikitang problema dun eh. Di ba? Ang issue lang dito is yung West Philippine Sea. Kaya lang, naghahanap si Rafi Tulfo ng butas para matanggal yung 40% sa NGCP ng China na pag-aari, di ba? So, ang gusto nila Rafi Tulfo in action ipasok is yung mga boss niya. So, may puppet, di ba? Gusto niya maging Filipino-owned daw 100%. Nasa constitution naman yun. At legal yung ginawa nila na 60-40. Diba? Nagiging bobo na yung mga nasa Senado. Wala tayong magagawa. Hal na yung wikang Pilipino. Yung iba, sila pa yung mga pinakamayayaman dito. Diba? Henry C. Diba? Go Kong Wei. Sino pa ba? Lucio Tan. Diba? Puro mga Chinese yung mga yan. Ano nangyari nga yung sa anak ni Lucio Tan? Wala. Binangga ni Rafi Tulfo, diba? Ano nangyari? Wala na rin. 'Di ba? Sa simula lang 'yan. Minsan tapos pag napahiya, napamak, puta, dead man na lang 'yan. Iwan sa ere. Banggit rin ng mga senador ang mga katagang, hindi natin kaya ang China. Hindi tayo mananalo o minsan ay isang misay lang tayo. Kaya tuloy itong mga incheck na ito ay nasarapan sa kakabuli. At hindi naman nila naiintindihan pag sinasabi ng mga Pilipino, di tayo mananalo sa China. Well, in reality, kung talagang one-on-one, malamang hindi. Pero dahil nga may suporta tayo na makukuha at sana nga talaga suportahan tayo ng ibang bansa. Hindi ka rin sigurado, di ba? Sana nga suportahan tayo. Susuportahan tayo niyan sa mga weapons. Susuportahan ka niyan sa mga bala. Pero hindi ka susuportahan sa tao. Once na may sumausaw na tao dyan, patay na, gulo na yan. Ibig sabihin, nagkampihan na. Kukuha na rin ng kampi ang China. Mag-isip kayo, yun na yung mitya. Huwag tayong masyadong pakampante. Huwag tayong masyadong pakampante sa mga sinasabi nyong alay na yan. Diba? Baka tayo maialay. Kahit pa paano may palag tayo. Kinakaya-kaya lamang tayo. Mabuti na lang talaga at nasa likod natin ang bansang US. Kahit naman Yes, Lord God. Isa rin ng US na nakakatulong upang ang mga aktibidad ng China sa mga dagat ay hindi matuloy at hindi lumaganap ang komunista sa Asya. Lalo na ngayon na mas umiinit pa ang bantaan ng mga bansa at para bang ayaw ng katahimikan alang-alang sa ipinaglalaban na karapatan at paniniwala. Hanggang dito na lang muna, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like ang video ito. Alright mga kapatid, anong masasabi nyo rito? Payag ba kayo kung sakaling paalisin na lang natin yung lahat ng mga Chinese dito sa Pilipinas? Palagay ko hindi, mga tol. Oo nga, tsaka saan ba galing yung paalisin? Hindi natin maintindihan yan eh. Tuloy. No? Saka hindi rin talaga maganda. Kasi yung mga to, nagbabayad din ng buwis yan, di ba? Lalo-lalo na mga tol, pagpunta mo dito sa Chinatown, napakaraming negosyo dyan na pag-aari ng mga Chinese. Nakakatulong din sila sa mga kababayan natin. At saka in history, di ba? Panahon pa lang ng mga Kastila, nandirito na yung mga yan. Hindi naman nila tayo inaano eh. May Chinese battalion pa nga dati na nakipaglaban para sa Pilipinas, no? So hindi naman talaga natin kaaway ang lahi ni. Yun nga eh.
Hindi talaga natin kaaway. Bakit inaaway ni Rapi Tulfo? Ba't niya tatanggalan ng ng 40% na share para ipasok yung boss niya? 'Di ba? Para mabuhay uli yung yung mga oligarchs na naipasara. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Huwag tayong hindi naman tayo tanga. Nagiging pink. Dapat nakikita nyo kung BBM kayo, nakikita nyo pinklawan yan dilawan yan si Rafi Tulfo, hindi naman BBM yan o DDS. Diba? May interest yan na pansarili din. Loy. Okay. Meron lang talagang ibang mga personalidad o mga tao na iba yung interest nila, mga tol. Like for example, di naman natin kalaban ng mga Pilipino eh. Pero may mga ka-Pilipino tayong hinuhuli, di ba? Hinuhuli ng batas. Di ba? Pinagahan natin na sinisikil yung mga maliliit. O parang ganun din yung ginagawa nila eh. Ang interest kasi nila yung pansarili nila, mga tol. Angkin ng ganyan, angkin ng ganon. Kahit naman dito sa Pilipinas may mga matataas din na angkin ng lupa, di ba? Minsan nababalitaan natin yan, napapanood natin yan. Ano ba? Kukunin yung sakahan, ayaw ipa. Ano na yun tayo? Parang racist na yun, di ba? So, anong lahat ng Chinese, di ba? Di ba may mga ganon, mga tol? Di ba? So, kung sasabihin natin paalisin lahat ng Chinese, di ba? Ano na yun tayo? Parang racist na yun, di ba? Sino nga nagsabi kaya nun? Kailangan malaman natin kung saan galing yung issue na yun eh. Yung pinapaalis yung mga inchik na yan dito sa Pilipinas. Di ba? Sino kaya nagsabi? So, eto, idugtong na natin dito ha. Ito yung sinabi ni Pangulong Marcos tungkol dito sa pagbibida-bida ng ating buting senador. I don't want to burn any bridges. Nasasabihin baka in the future, baka in a little while, a few months from now, a year from now, sasabihin magbago ang sitwasyon, baka pwede pa tayo magpadala ulit ng mga ating workers sa Kuwait. Kaya ngayon, alam ko na yung question na nagalaro sa isip nyo eh. No? It's obvious. Sino ngayon yung merong care sa kababayan natin? Si President Marcos ba? Yes. Si Rafi Tulfo? Si Marcos. O, ayan. O, Shobaldi yan, presidente natin, nagsasalita. Sino paniniwalaan nyo, yung presidente o yung senator natin na syungador daw? Pakinggan nyo uli. Mga ating workers sa stasyon, I don't want to burn any bridges. Nasasabihin baka in the I don't want to burn any bridges, 'di ba? Anong ginawa ni Rafi Tulfo nung tinotal deployment ba ng OFW? 'Di ba? February pa lang pala hindi na sila nagpapadala ron. Anak ng teteng sinunod si Rafi Tulfo. Nagtaka yung Kuwait. O ngayon, putang ina, total ban. Back at you. Oh. Ngayon paano? End of days ng mga OFW sa Kuwait. Naipit yung iba ron. Hinaharas yung iba doon. Rafi Tulfo in action. Anong action ginawa mo? Naging missing in action, 'di ba? Deadma. Sinong umaayos? Yung Pangulo. Pakinggan niyo uli. future, baka Ito yung real leader. Yung isa, fake. Kills you. Use it rare. That's what's happening. It's killing our OFW's opportunity to go there. Oh, yan kasi nagdadaldal naman si Rapi Tulfo tungkol sa China. Ganito rin yung nangyayari. Ano yung useful sa survival mo to hold na belief? I would say two. President Marcos is right. Tama. Sa kanila tama si Rafi Tulfo. Ito yung real leader. Yung isa, feeling leader. Oh, lideran tawag doon kayo. So ituloy natin. burn any bridges. Nasasabihin baka I don't want to burn any bridges. Nasasabihin baka in the future, baka in a little while, a few months from now, a year from now, sasabihin magbago ang sitwasyon, baka pwede pa tayo magpadala ulit ng mga ating workers sa Kuwait. Kaya Ngayon, alam ko na yung question na nagalaro sa isip nyo eh. No? It's obvious.
Sino ngayon yung merong care sa kababayan natin? Si President Marcos ba? Or si Raffy Tulfo? Oh, pakisagot. Comment down below. Comment down below. Sana mapanood nila Shobal dito. Tuloy. See, I think that's, ayun na yung pumapasok sa isip na parang, wait. So, sino yung may genuine care? Si President Marcos? Or si feeling leader na Raffy Tulfo? Wala, feeling leader lang yun eh. Kaya tayo magpadala ulit ng mga ating workers sa Kuwait. Kaya I don't know, yung sometimes overreaction yung ban. Basta ban na lang tayo ng ban. Hindi How man? Basta ban na lang tayo ng ban. How man? Basta ban na lang tayo ng ban in Kuwait. Kaya I don't know, yung sometimes overreaction yung ban. Basta ban na lang tayo ng ban. Hindi Oh, sino yan? Sino yan? Ha? Sino yan? Sino yung padalos-dalos magsalita? Sino yun? Si Raffy Tulfo in action. Kaya I don't know, yung sometimes overreaction yung ban. Overreaction. Tapos ngayon sa China naman ginagawa. Sa China naman ginagawa. Ban na lang tayo ng ban. Hindi How man? Basta ban na lang tayo ng ban. How man? Unang-una, let's analyze it. What he means by that. Okay. Binan na tayo ng nagkaroon tayo ng covert ban. Hindi tayo nagpapadala doon. Then, sinabi ng Kuwait, well, total ban kayo. Yung mga new entries and stuff. Okay. Ngayon, ang gusto nila is, gusto mo ba mag-total deployment ban, President Marcos? For what? Ano yung magiging isang total deployment ban? Right now? Wala naman tayong magagawa dun. If he does it, if he approves sa total deployment ban, right now, ano mangyayari? It's useless. And magmumukhang emotional ang Pilipinas. Magmumukhang stupid ang buong Pilipinas. Why? Una-una, meron ng tao may OFWs doon. Kaya nga yung naging stupid, yung senator natin. Do you not care about those people? Sasabihin ni Estelasico, hindi naman affected sa ban. Hindi, yun yung point. Ang point, paano sila? Kung may total deployment ban. Ayun, yung mga naipit nga, hinaharas. Yung iba sinagasaan pa. Okay? Tuloy natin to dito natin tapusin to. Kaya kayo pa rin na video. Siguro pe-play na natin ang buo to kasi 2 minutes lang to. Alam nyo, ang kailangan natin sa Senado are, there are two requirements for me to want a person to be in the Senate. You really want na ako yung mga kampanya. Kailangan may tunay na desire magserbisyo. If he wants to be a good leader, he must be humble enough. Ako po. Sana marinig nyo to. Ulitin natin ha. May tunay na desire magserbisyo. If he wants to be a good leader, he must be humble enough. Ako po, marami ako napatunayan. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Come on. Ako, I've done so many things. Humble! Kasi kaya ko mag-deliver. Ikaw, what have you delivered? And in accordance dun sa desire na magserbisyo, yung desire na magsiserbisyo sila ng maayos, hindi pwede yung puro yabang eh. Now, how about kung ipakita natin sa maliliit nating kababayan na patas tayo dito sa Senado, kung kaya nila magpakulong ng pinaghinalaan ng suspect na nagsisinungaling, kaya din gawin natin yan sa kanila. Na mananalo ako, sinabi kong fans eh. Pero yung kakayahan, pure yabang na lang. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo. Pure yabang. Ay, galing sa abogado yan sa abogado rin galing na syunga-syunga. Na galing naman kay Juan Ponce Enrile na mahina utak ni Raffy Tulfo. Wala tayong magagawa doon ha. Opinion nila yon, obserbasyon nila yon. Hindi kayo pwede maging balat sibuyas dito, Raffy Tulfo ha. O ikaw ay tiwali. So kung wala mapili, tanga. Kaya with that, ako ay palaging nag-aaral at gusto kong matuto and I'm always listening. Son of a gun. Why did you allow it? Hindi pa Hindi po. pumayag. Opo. Pero ang premise po kasi, they only... No. Pero ayaw.
I'm always listening. No, no, no. Premise niya. Dapat Binabastos yung mga resource person. Yan yung senador nyo. katulad namin mga bagito, hindi dapat nagmamarunong. Dapat we should be humble enough. So, Ngayon magbibigay pa ka ng performance incentive. kasama po yun sa inaaral, pero Wag niyo na pag-aralan, nabigyan sila ng incentive. Nakaka-insulto naman kayo. Bastos na senador. kailangan Mura tayo nito. No, wait. No, shut up. Dapat we should be humble enough. No, wait. No, shut up. No, shut up. You're a narcissist. Ang No, yabang no, mo, no, sir. I'm not. Akala mo, sir, ikaw na po ang hari ng No, I'm not. universe. So, doon natin tatapusin yun, mga kalapida, di ba? Sana mapansin nila Siobaldi yan. Hindi yung puro... tawaran ng 350. Hindi yung puro... Hindi yung puro, puro paniniwalaan nyo, yung dakdak ng dakdak, di ba? Galing na sa Pangulo natin yan. Hindi yung pwedeng bandito, bandon. Hindi pwedeng bully. Yung senador natin ang bubuli. Tandaan nyo yung senador natin na nang bubuli. Diba? Bastos sa resource person, bastos sa mga kinakausap niya, binabastos yung mga ni President Marcos, yung administrasyon niya. 'Di ba? Yan ba yung gusto yung senador? 'Di ba? Sa etong tama ba kung palalayasin, alamin natin kung saan galing yung sinong magpapalayas yung mga sinong gusto magpalayas ng mga Pilipino dito ng mga inchik dito sa Pilipinas. Sana malaman natin kung sino. Okay? And stop recording, mga kalapida. Subscribe kayo.